So, ina-absorb ko lahat ng traits nila na pangit. Tapon. For example, guys, bibigay na lang ako ng mga sample ng ayaw ko. Yung mga coaches ng pagiging burakot. Ay, humihingi ng favor sa mga kliyente. Yung mga magpapakape, magpapakain, utang, hingi ng sapatos, yung mawawalan ng respeto yung mga clients nyo. And so, hey, what's up guys? So, I'm Coach Ja and I'm here with Coach Flex. Malamang kilala niyo na si Coach Flex kasi very reputable siya sa fitness industry and he is known to be training some clients, especially mga personalities. So, yeah, Coach Flex, baka may mga gusto ko pang sabihin sa mga manonood sa atin dito. Ayan, basta makinig lang kayo guys dito sa topic namin ni Coach Ja and marami rin kayo matututunan regarding din sa amin, kung ano yung mga views namin from dun sa old school Yeah. and sa new school of teaching right now. Yun ang pag-usapan namin ni Coach Flex. By the way, bago kami nagka-collab ni Coach Flex, very, lang din, short recap lang. Nung November kasi, nag-renovate yung Maginhawa. Then, nagpunta ako dito sa Anytime Fitness Holy Spirit. Dito ako nag-gym. Kasi, hindi available yung gym. And, doon ko first time nakilala si Coach Flex. And, we said hi to each other. Then, eventually, Actually nga, Coach, nung yung isang araw na yun, Coach, nung una tayo nag-meet, parang 2 oras agad tayo nag-usap, di ba? So, gabing-gabi na yon. Then, nung nagkakausap kami sa mga topics, kulang na maglabas kami ng camera agad. Exactly. Sabi ko nga, Coach, parang lagay na tayo ng camera kasi maganda daw yung pinag-uusapan namin. So, yun, ngayon na natuloy kasi since January, alam kong very meticulous tsaka madaming trabaho yung mga fitness coaches. Si Coach is nasa leadership team siya ng Anytime Fitness, no, Coach. So, usually, Coach, ano bang naranasan ng mga fitness trainers kapag kunyaring pagpapasok na yung taon? Kasi may sinasabi sila na crucial daw yung 2 weeks before mag-New Year. So, parang usually, ano ba yung laban nyo sa coaches doon? Actually kasi, Coach, regarding sa sistema, lalo na si Anytime Fitness, is a commercial gym. Basically, talagang sales yan, di ba? Sales. So, yung companies, syempre may pa-target sa amin. So, yung last 2 weeks kasi na yan, ito na yung Christmas and New Year. So, basically, wala talaga nang papunta. So, pero kami naman, ang kagandahan lang din naman dito sa amin dito sa Holy Spirit, na realistic kami, Coach. Yeah. We can say to the owner na, sir, wala na talagang tao. Bawi na lang tayo next year. Yun. So, ganun lang naman yun, Coach. Pero may mga ibang clubs talaga, Coach, they push their clients, their staffs na to have sales. Pero for me kasi, Coach, ayoko rin, alam mo yan, Coach, nag-usap tayo dyan na never ako, ayoko nag-hard sell. Yeah. Diba? Parang kaya nga, ang ginagawa ko is more on kailangan talaga ng client yung service namin kaysa yung ipupush namin sila na hindi naman nila kailangan pa. Tama. Yun. So, yung sinasabi ni Coach Flex is since matatapos yung taon and holidays, Coach, di ba? So, parang yung fitness sa mga binibitawan nilang bagay mga during those season. Yes, kasi puro kainan diba? Yung Coach. Di ba? Feasting siya. And ang ginagawa ng mga commercial gyms like Anytime Fitness is ipaalala ulit na nag-exist sila so that pagpasok ng taon, isa sila sa mga isipin ng tao na i-prioritize ulit. Exactly. Tapos, Coach, pag-usapan din natin yung sales kasi go. doon sa mga previous contents at saka mga insights sa mga tao. May nakikita tayong mga di ba? Issues regarding sa sales. Para may bad light yung nagbebenta ka. Yeah. So, i-cover din natin siya mamaya. So, yun. Stay with us kasi marami kayong pag-usapan na insightful ni Coach Flex. So, ngayon, gusto namin pagtuunan ng pansin ni Coach Flex kasi may pinost akong previous content about appearance ng coaches at isa sa mga una nag-respond agad sa akin si Coach Flex at sinabi niya na, Coach, magandang pag-usapan yan and hindi ako makahindi kasi very interesting din marami kaming i-discuss na nuances. Yes. So, yun. But before that, Coach, baka ano yung take mo nung sa mga hot takes dun sa pinost mo ba, Coach? Siguro, Coach, in general, pwede ka mag-start kahit saan. Siguro, pinost si Coach Legrand. Okay. Actually, guys, yung pinost naman ni Coach Ja and Coach Legrand, okay naman talaga yun, Coach. For me kasi, Coach, talaga, ang unang-unang makikita ng client, going inside the gym, lalo na pagka hindi pa kayo well-known trainer, usually, Coach, yung mga newly grad. Tama. Diba? So, unang-una, yung appearance talaga. Okay.
So, very sa akin talaga, tulad ng sinabi ko rin kay Coach Legrand nun, very important sa akin na may coach ako na maganda yung appearance. Ah, Okay. Pero tulad nga ng sinabi ni Coach Jack, which is very okay. Kasi after that deal, kumbaga kinuha na kayo ng coach, ay ng client as a coach kasi nga nagandahan siya sa katawan yeah. mo. Kumbaga inadmire ka nung client na, Ah. uy, okay to maganda katawan nito, baka kayang gawin niya rin Yeah. yung physique niya sa akin kasi yan din yung goal ko. Okay. Pinagdaanan niya, eh. So nandun ako, after the deal, ano na mangyayari? Yeah. So, very important din na, syempre, may knowledge ka rin dun sa gagawin mo, coach. May, kumbaga sabi nga ni coach, may structure. Yeah. Okay, so, yun ang inaano ko rin, nung nagsa-start din ako na being a coach, guys. Ang gusto ko talagang unang i-build sa akin talaga, gumanda talaga katawan ko kasi dumaan din kasi ako, coach, as a member, di ba? Naalala ko yan, coach. So, ang unang-una kong makikita, yung pinakamagandang katawan. Sa unang-una. Kasi yung, sabihin natin, coach, yung pinakapayat, hindi mo siya mapapansin, coach. Di ba? Hindi mo siya mapapansin. Ang unang mong makikita, yung malaki. Yeah. Okay. So, sa tagal ko na rin sa fitness, guys. So, alam ko na rin yan, di ba? Yeah. So, may mga nakakausap na rin ako, coach, na coach na magaganda katawan. Pero, coach, ito yung tinatawag natin, pagka nakausap mo na, coach, wala talaga. Yeah. So, parang ang dating nga namin doon, natawag na namin doon, dinosaur. Di ba? So, ngayon, para ano ba yung magiging lamang mo ngayon doon sa ibang coaches? Yes. So, unang-una, syempre, aral ka. At the same time, paganda ka ng katawan. Di ba? If you have those two, di ba? Solid yun. Solid na. Which is, yun din yung napag-usapan din namin ni Coach Legrand nung coach. Nung when I was transitioning my branding into lifestyle. Kasi matagal ako naging bodybuilding coach. Basically, coach, hindi nung bodybuilding coach. Pero tumatak ako na nandun lang ako sa circle ng bodybuilding. Okay. So ngayon, coach, nagkakaroon na ako ng clients na, yun nga, celebrities, influencers, most of my clients are females right now. Yep. Diba? So ngayon, coach, ang transition na inaano ko dito, coach, yung parang may mga coaches din ako nakikita na so-called na celebrity trainer. Yeah. Okay. Gusto ko siyang pasukin, coach, kasi nagkakaroon na ako ng clients na ganon. So sabi ko, baka this is the time na pwede yung branding ko, ipasok ko na dun sa, hindi naman coach sa celebrity or influencers lang, sa lifestyle. Yeah. Pero lahat ng lifestyle coaches na nakikita ko, payat, coach. Yeah. So yun yung sinabi ko rin kay Coach Legrand na, bro, ito yung magiging advantage natin. Kasi, we don't only train lifestyle people, we train also bodybuilders. Yes. So, nandun na kami, coach. Lalamang na kami talaga. So, kunyari sabihin natin, VIP, na gusto magpa-train. Kung pagpipiliin kayo, ito yung portfolio nyo, ito yung coach na hindi fit. Kasi yun yung inaano rin natin, coach, yung hindi fit. Kasi ito yung coach na, okay, hindi naman batak na batak, pero sabihin natin, yung katawan, parang pang-running, coach, as in very in condition, diba, coach? Tapos may laman. Tapos ito, may laman lang. Okay, ito lang. Ito pipiliin mo talaga, coach. Yung may alam talaga. Kasi competitive na rin yung coach. Ang dami ng coaches out there. Tulad nga ng sinasabi namin, may mga topics tayo, coach. Nakapag-compete. After a while, coach na. Coaching na. So, marami ng coaches na nagkalat dyan. Pero, onti na lang ang coaches na quality talaga, coach. So, yun yung sa akin, coach, regarding dun sa mga topics. Actually, very sensible talaga yung take ni Coach Legrand. But we want to remind you guys na parang when we are pertaining to a specific body type ni Coach Flex, siguro eliminate natin yung body shaming, no? So parang yun na kasi pinakamadaling word to describe, like using ectomorph, endomorph, mesomorph, kasi kailangan pa namin i-elaborate yung kung ano yun, di ba? What we're basically telling is, kapag nag-fitness coach ka, kahit anong career naman dapat medyo mabilis ka maka-convert. Kasi, yun nga kailangan mo rin kumita You have to survive. May mga kailangan kang i-sustain na needs mo as a fitness Kumbaga, coach. kaya nga tinawag na trabaho, coach. Oo, kaya tinawag na trabaho, di ba? Kasi kailangan hanap buhay nga, di ba? Hanap buhay mo siya. So, kung may mga pwede kang exploit na advantages para dumali yung proseso na kumita ka, and isa yun sa pagpapaganda ng katawan, bakit di mo siya gagawin? Di ba? Tapos ako naman, coach, naging take ko dun sa appearance, like, I have to be parang empathic ulit sa sinabi ko na
kailangan mo talaga maganda pa rin talaga katawan mo sa fitness coach. Like, may advantage talaga pag maganda yung katawan na sa fitness We're not coach. saying naman, sir, coach, na ano talaga eh. Mm. Yung typical na tipong six abs Oo. ka, six pack Six-pack. abs ka, na gano'n. Basta fit ka tingnan. Oo. Hindi naman kailangan na mas malaki ka dun sa client mo. Oo. Di ba kasi may Totoo. times na gano'n eh, na kailangan mas malaki ka sa client mo. So, Oo. lalo na if we are into a lifestyle lang. Kasi, Yes. guys, ito lang ano ko lang sa inyo. Mm. Being a lifestyle coach, mas ano to eh, guys eh, mas tatagal kayo. 'Di ba? Hindi naman sa ano guys, ako nag-transition ako from bodybuilding into lifestyle. Mm. Kasi mas iniisip ko guys, pagka nag-transition ako sa lifestyle coach, mas hahaba ang karera ko. Mas hahaba ako. I'm not saying talaga na ano, may buhay din talaga sa bodybuilding, yes. Pero kaya naman nating pagsabayin yan eh. Yes. You can be a bodybuilding coach, pwede ka rin yung pang lifestyle. Kasi maganda pinag-aralan mo pareho. So, parang pwede kang mag-maneuver kung saan mo kumuha yung gusto mo. Gaya ko, coach, parang very, madami kang pupuntahan. Yung hindi ka pupulutin sa kangkungan kasi marami kang kayang i-cover na market. So, bodybuilding, kaya mo. Lifestyle, kaya mo. Although, ako, in my opinion, to be realistic, mas maraming opportunities sa lifestyle kasi Totoo naman yan, coach. ang daming needs ng tao. Unlike bodybuilding, they just have to show themselves sa stage. Tapos, unlike yung lifestyle, meron dyan yung gusto walang plano magpaganda ng katawan pero gusto pababain yung mga clinical findings from a dialysis. So, marami talagang pwedeng targetin. Ako nga po siyang analogy ko dyan is yung kapag nag-fitness coach, hindi pwedeng, kunya, pag pipili tayo ng bahay, hindi lang naman yung gate yung gusto nating makita maganda din. So, pero pag maganda yung gate, maganda yung pintuan, gusto mong pasukin yung bahay. Interior. So, ang goal natin sa fitness coach is sana hindi na nilang gusto yung lumabas ng bahay kasi maganda rin yung loob. Exactly. So, ganun ko kino-compare yung appearance ng fitness coach or tinatansin into analogy yung fitness coach, yung katawan ng fitness coach sa isang bahay. So, yeah, to be clear, kailangan pa rin. Kailangan condition ka, kailangan pinagdadaanan mo rin yung dadaanan ng clients mo para kaya mo ipaliwanag sa clients mo bakit ito yung naramdaman nila. Exactly. Ayun, so knowing fitness coach, si Coach Flex yan, masasabi niya na pinagdaanan yung bodybuilding, alam niya yung rigidness ng bodybuilding, and at the same time, kapag nag-lifestyle, yung flexibility naman ng lifestyle is naiintindihan. Yes, coach. Mm. Kaya for me talaga, coach, both are kailangan na kailangan natin yung being fit and healthy outside and inside. Tama. Siyempre kailangan may laman. May Kasi laman. yun yung itinuturo natin, coach. Katulad ni coach, si coach professor to sa Ateneo. So, he is knowledgeable to teach, di ba? Kung hindi tama yung tinuturo ni coach, ang magsasuffer talaga yung mga estudyante. Kawawa. Yun yung magiging kawawa. Misinformation. Yes. Tapos ito, coach, this leads to the next question. Bilang ikaw, coach, kasi nasa administrative ka na rin somehow sa career mo na where you handle a lot of coach. Parang coach ka ng mga coaches din. Yes, parang ganun. Ano sa tingin mo naman yung mga common challenges ng mga ibang coaches or possible reasons sa mga ibang coaches bakit hirap sila ipakondisyon yung katawan nila? Based sa setting na alam mo, coach. To get fit, coach. For example, sa isang commercial gym, For example, possible? coach, sa commercial gym kasi, unang-una, coach, kailangan talaga yung motivation kasi mabilis lang yan, coach. So, kailangan dedicated ka lang talaga muna na, kasi pag kami pumapasok sa aking mga coach here, coach, meron din ako mga na-interview or pagpasok, not in shape. So, ang unang-una ko kasi sinasabi sa kanila, coach, na you need to build your brand. Yes. Diba? We are not here to sell. We need to build your brand kasi yun ang ima-market natin. Ikaw yung produkto, coach eh. Tama. Okay. So, kailangan lang nila, dito coach, nagbibigay naman kami ng time for them na may workout time talaga sila. Meron talaga silang workout time. Hindi naman kami ganun ka-strict sa kanila as long na nagagawa pa rin nila yung Main trabaho function nila. Yes. Kasi ang akin dyan, coach, yun nga, tulad ng pinag-uusapan natin, coach, it's part of their marketing. If you don't want to sell, di ba? Kasi guys, ako naman, hindi naman sa Go, coach. inaano ko yung sarili ko, guys. When I came here at Anytime Fitness Holy Spirit,
hindi pa po ako si Coach Flex. Hmm. Okay. Madali lang bigkasin before yung Coach Flex. Yes, oo. Pero yung Kasi coach, ang identity. inaano nung iba kasi, hindi, si Coach Flex na yan. Kaya pag yung clients, ang dali. Hindi. Ang ginawa ko niyan, coach, dahil galing akong bodybuilder po ako dati. Kasi mindset ko agad yan, coach, na parang, yun yung nakikita ko, coach, nung member ako eh. Di ba? Pagka may pumasok ko, may nakita kong batak. Siya, unang-unang po Siya agad idol talaga mo. makikita, coach. Ultimo yung nagpatato ko, coach. It's part of my branding. Kasi ang gusto kong mangyari, pagpasok pala ng kliyente, ikaw agad Pansin ka na. makikita. You have to stand out. Di ba? Yun mismo, coach, eh. Dahil ayaw mo magbenta eh. Kasi ako, coach, to be honest, I don't want to sell. I don't want to sell my service talaga. Di ba? Kaya minamarket ko na lang yung mga kliyente ko. Yung parang, yung results na lang will talk to you. Yeah. So, yun yung sinasabi ko lahat sa coaches ko na kailangan nyo i-build yung brand nyo. Hindi ko naman sinasabing paganda kayo ng katawan. Yeah. Just work out. Work out na nakikita kayo ng mga members, you're working out, na tipong di ka nila nakikita na nakaupo lang, you're just playing ML. Tama. Kasi it's big no sa akin yan, coach. Kasi, kunyari, binibuild mo yung branding mo, tapos, nasa ML, hindi ka naman ML player eh. Kung Tama. ML player ka, go! Go, sige. Mag-ML ka dyan kasi yun ang gusto mong branding. Pero you're a fitness coach. Diba? So, for me, yun yung sa akin, coach, na kailangan din nila. Tapos, ang ginagawa ko rin sa kanila, coach, pinapakuha ko rin talaga sila ng mga certification, ng mga international certifications. Para at least matuto pa sila further. So, yung kinapoint ko si Coach Flex, actually, coach, yun nga yung maganda na parang, since gusto mong mabawasan yung barrier nila para magpa-kondisyon ng katawan so that when they build their bodies, mag-stand out sila sa gym, maka-convert sila, di ba? Mas mapapansin kasi sila. Mapapansin sila eh. Kasi, ano sa akin, coach, nangyari yan, coach, nag-work sa akin yan. Dahil, nung nag-start talaga ako, coach, as a coach, introvert ako, coach. Hindi ako ganito. Paano yun? So, sabi kong sa sarili ko, paano ako mapapansin ng tao? So, yun nga. Kaya very sa akin, coach, yung sinasabi nga namin ni Legrand, kailangan yung physical. Which I highly agree also with Coach Legrand. Diba? Kasi yun yung unang makikita, coach. Nagpatato rin talaga ako, coach, kasi para at least, kasi dun sa gym na pinuntahan ko dati, coach, malalaki na eh. So, kailangan may konting aura ka. Ano yung lalamang sa kanila? Mga bodybuilders na dati, coach. So, nagpalaki rin ako, pero wala silang tato. So, nagpatato ako. So, identical lang. Kumbaga, kasama lang sa branding. Kumbaga, coach, kumbaga sa negosyo, ininvest ko yan. Nagpatato ako. Hindi ko na sinasabi sa mga coaches na magpatato kayo. Pero naging sa akin yan. Naging lamang. Tapos, yun na nga. Yung iba kasi, di ba, ang tingin nila sa malalaki katawan, may tato, bad boy. Yes. Okay. So, nung kinausap na nila ako, iba, dun sa interpretation nila. So, which is yun nga, yung may laman na nga yun. Di ba? Alam mo yung ginagawa. So, magugulat na sila, uy, okay ito kay tatuan. Kasi ganyan din, coach. Nung dati, marami nagsasabi sa akin yan. At the age of 30, doon ako nagpatato. Sabi ko, pagka 40 ka na, saan ka pupulutin yan? Wala diba? Yun. Oo, pero ngayon, coach, pwede ko siyang balikan ngayon. Diba? Diba? Pagbalik ko ngayon at age 46, nasan ako ngayon? Diba? Diba? That's 16 years kasi ago kumbaga, na, nung ginagawa ko yun, coach, inisip ko na yun, kasi ito yung karera na gusto ko eh. Yung pagtatato ko, coach, siguro, hindi yan mag-work sa ibang work. Pero dito, mag-stand out ka. Yun. Tama. Pero guys, hindi ko inaano talaga yung magpatato kayo. Baka pagalitan kayo ng mga magulang. Baka maghanap kayo ng bagong titirahan dahil kumbaga yun lang, coach, talagang binild ko yung branding. Maging distinct ka dun sa industry. Kasi, yun nga rin, coach, yung perception ko at saka philosophy ko sa marketing. Kasi for the past years din, aside from studying science-based fitness, medyo nag-venture na rin ako sa sales and marketing. And gaya na sinabi ko na may bad light yung sales, ako sa paniniwala ko, coach, if merong kang solusyon na kaya mong ibenta at mag-iiba ng buhay ng isang tao positively, bakit hindi mo pagkakitaan yan? Exactly. Diba? Anong masama na yung alam mo, yung serbisyo mo, i-share mo, coach? Parang i-exchange mo lang ng pang-sustento mo sa pangangailangan mo. Bakit di ka magbebenta as a fitness coach, diba? And we just want to tell na yung pagpapagal ng katawan, hindi ibig sabihin, gusto namin ng easy money. Parang, kailangan mo yon para lang mas madaling pumasok yung pera. But of course, gaya na sinasabi ni Coach Flex, kailangan is ma-retain mo yung kliyente mo at masabi nila na may good experience sila under your coaching. Kasi ano rin yan, guys eh. If you have a client, tas di rin nagustuhan yung service mo, word of mouth na yun agad. Yun. So, kakalat na yun.
'Di ba? Not unless you have 10 clients na umuulit sa'yo, coach. Oo. Word of mouth again, Oo. na okay ka, ire-refer ka. Manganganak yun, no? Manganganak yun. Manganganak yun, no? So, Oo. pero may times din talaga, ako coach, may mga experience din talaga ako na ano rin, may mga clients ako na hindi kami naging okay. Siguro it's because baka hindi yung chemistry rin, coach, Yes. hindi okay. So, for me, ganun lang doon. Meron din talagang, meron din, ano talaga, mga tawag dito, coach, mga setbacks na ganun, coach, na tipong hindi lahat talaga mag-work for you, di ba? Actually, coach, buti na open mo yan. Kasi, gusto ko rin kasi itanong kung ano yung perception mo sa mga coaches na parang marami silang gustong targetin na market. Kasi ako, coach, personally, if na-feel ko na I'm not the best coach for this particular client, ako na yung tumatanggi. Yun. Kasi marami yung nakakausap. Being someone na nasa social media, tapos, I'm not sure kung sino pang mga ibang gumagawa ng mga evidence-based content creation, but hopefully, mas dumami na. Tingin kasi ng tao, based sa mga natatanong ko, is marami yung kaya i-cover. Pero pag nakakausap kasi sila as a fitness coach, I only disclose kung saan ako magaling. So, ako coach, yun yung ayokong mangyari. Kaya talagang tinatarget ko yung market ko is para I can do my best do sa specific client na yun. Kasi pag kunyari, magpapakoach ka sa akin ng bodybuilding tapos enhance pa, hindi naman ako nag-enhance. So, baka hindi ako yung tamang coach for you. Exactly. So, ikaw coach, ganun ka rin ba na parang nakikita mo rin ba na isa sa mga factor bakit may mga taong hindi naging masaya sa coach sila kasi hindi talaga sila fit together? Totoo, coach. For me, totoo yan. Yan nga yung sinasabi ko, coach, yung chemistry, di ba? Chemistry at the same time, yung goals ni coach goals ni client, hindi kayang ibigay ni coach. Kasi nga, hindi niya nga ganun ka-forte yun, coach. So, for example, coach, sa akin, I can do SNC, pero merong ibang coach na can do it better than me. Yun. Okay? So, instead na, kunyari, ako yung kausap nila, pero meron ako mare-require na mas Yun na. magaling sa akin. Yun na. Lalo na, coach, kung yung etong tao na to, talagang competitive na athlete, ipapasa ko na. Diba? Pero siguro kung yung chill lang, tipong typical na hindi naman ganun ka-competitive, wants to be strong lang dun sa sport na ginagawa nyo, pwede kong kunin. Pero yung mga ganung tipo, coach, pwede ko i-refer. Okay, sample din. Yung mga may tao may slip disc. Kaya ko rin naman i-handle yan, coach. Pero, meron naman akong choice na I have coaches din na mga PT na magagaling talaga sa likod. Doon ko ipapasa. Kasi hindi mo rin pwedeng kunin lahat, coach. Yes. Kasi nga, ang mangyayari lang dyan, once na hindi mo rin nabigay yung yun din iniwasan ko kasi, coach, once, katulad kapon, may kausap ako, coach, sinasabi niya, ikaw na lang mag-coach sa akin, ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi talaga ako talagang sa spine. Sabi ko, mapapahiya lang ako sa akin. Instead na, kahit gustong-gusto niya sa akin magpa-coach, pero dahil hindi ko kaya naman gawin, coach, kung gustuin ko man, coach, kung pera-pera lang talaga, kinuha ko na yun. Pero ang ayaw ko lang kasi doon, coach, syempre, hindi ko rin mabibigay yung resulta sa akin. Baka mas lumala. So ako, ginagawa ko, coach, talaga. Nire-refer ko talaga doon sa kilala ko na talagang dalibhasa. Dalibhasa doon sa aspect na yan. Specialization. Although parang, kasi hearing Coach Flex, I think I share the same value with Coach Flex na we have high regards sa kung ano yung binabayad ng client sa amin. And hindi naman basta-basta kasi yung pera ngayon, di ba, Coach? So, would you say, Coach, na talagang kapag may kausap mong client, parang hindi problema sa i-admit na you're not the best guy for that specific fitness goal? Actually, coach, hanggang ngayon naman, Ganun diba? pa rin. Hindi ko naman sinasabi na, yung iba kasi, ang tingin nila sa akin, Diyos di ba? All around. Pero coach, sa akin, ang tingin ko talaga, I'm not the best coach here sa Pilipinas, di ba? Hindi pa rin, coach. May mga, kunyari dito sa mga junior coaches ko, coach, yung mga kasama ko dito, yung mga bago, marami rin ako natututunan sa kanila, coach, di ba? Pero para sabihin ko sa akin na lahat alam ko, coach, hindi coach. Marami pa rin. Kunyari, ikaw, coach. Alam ko, ikaw, coach, more on sa functional training ka, ganyan.
yan coach, hindi ko ganun ka-forte yan talaga. Pero I'm willing to learn. Pero siguro hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Aaralin ko lang Surface siya, level. pero hindi ko na siya ituturo. Ah, At least alam ko lang, naiintindihan ko lang kung ano yung pinapagawa. Or okay. pwede ko lang i-incorporate lang yung onti doon, dun sa 40 na ginagawa ko. Pandagdag ba coach? Na pwede naman di ba? Yung katulad ng mga mobility training, yan, hindi ko masyado 40 yan coach. I know how to do, pero yung as a whole, hindi ko talaga forte. So, yun. Kunyari dito, meron akong coach na talagang sa mobility. Marunong talaga. Marunong Minsan nga, siya pa nga nagsasabi sa akin, coach, pag mobility ka naman, kasi may ugali rin ako, coach, pag workout agad. Ako rin, Diba? ako rin. May gano'n kasi nagmamadali tayo, coach. Diba? Ako rin, ako rin. Ako, yung siguro yung sinasabi namin ni Coach Flex is yung number one, willing ka to admit na you're not always the best person to Yes, coach. lalo pag may specific goal. Pangalawa naman, ako si Coach Principal ko na doon sa mga mentees ko rin na mga bata na naging student ko, lalo na sa coaching industry na rin sila. Ang sinasabi ko lagi sa kanila, be the obvious choice sa isang problema na maraming tao. So for example, PCOS. Pag-aralan mo yung PCOS, concentrate on PCOS hanggang sa yung tao, pag sinabing paano magpapayat kapag may PCOS, coach. Oh, yeah. Ikaw ay ganyan na Exactly. iisip. Diba? Tapos, yun din. Perfect yan, coach, yung mga PCOS, di ba? Diba? So parang you have to be an obvious choice sa isang specific problem sa fitness. Yung, meron din pala ako sa encounter talaga na, yung totoo yung coach yung pera-pera lang, kaya talaga Diba? Kaya talaga. Pero, kung hindi kaya ng konsensya mo, kasi dumating ako sa punto ko siya may nagbayad, parang meron kasi akong process sa pag-convert ng client. Ang dami niyang hinakbangan, nagbayad agad. Tapos malaman ko, very beginner, online fitness coaching yung binibigay ko. Ako, in my opinion mahirap ang online fitness coaching sa beginner. Mukhang kailangan siyang samahan. So parang ako, gusto ko na ibalik yung pera. Maganda Kasi, talaga, diba? coach, talagang may personal training. Si online kasi, coach, sa totoo lang talaga, it can work pagka medyo marunong na ng konti. Diba? Totoo yun. Kaya ako, coach, gusto ko ibalik yung pera. Tapos sabi ko, ma'am, pwede ko ibalik yung pera sa'yo, pero walang problema sa akin. No, coach, just i-validate lang kung yung mga tanong ko sa'yo, tapos, yan na siguro yung role mo as a coach. So, okay. Nag-work naman kami together, pero hanggang doon lang yung role na meron. Ito, coach, meron akong dalawa siguro na dalawang major na tanong sa'yo. Number one is, siguro coach sa'yo, based sa perception mo sa sarili mo sa coach, ano sa tingin mo yung traits na meron ka? Bakit binabalikan ka ng mga kliyenteng willing magbayad ng premium sa'yo? Okay. Sa akin, coach, ang number one feeling ko, yung passion ko sa work talaga. Since bata kasi, coach, into sports na ako. Basketball. So, ako, coach, once na may pinasok akong isang bagay, talagang gusto ko maging number one doon. Competitive talaga. Competitive talaga. Tapos, nung naging coach din ako, coach, and din yung inisip ko na maging number one na coach. So, bodybuilding, ganun din, number one. Kaya lang talagang sa bodybuilding coach kasi siguro hindi nag-push kasi genetics. Yeah, Genetics kasi Genetic game ang bodybuilding. So, pinaka-ano ko is first runner up. So, balik tayo coach doon. Yun, being passionate sa work. Kasi tapos, pag may client kasi ako, coach, alam ng lahat to, coach, na kilala ako. I'm not after the pera. Tulad nga dun sa mga vlogs, coach, nung nag-coach ako nung unang-unang beses, pumunta ako sa Bakal Gym, coach, na ang sweldo ko, coach, is 20 pesos per hour. Nakita ko yung vlog na yan. For 6 hours. So, parang 120 yun, coach, diba? 120 per day lang. Pero dahil yung willingness ko to learn, coach, as a coach, yun, kasi maganda rin, coach, kasi yung ma-experience mo muna kung ano yung dynamic sa loob ng gym, how to deal to people, paano mo sila nakakausap, yun. Hanggang naging coach na talaga ako, coach. I have the certifications na may theories na biglang, uy, ito pala yung ginagawa ko. Ito pala yung workout na ginagawa ko. Okay. So, yun yung coach. Siguro number one is Passion. Yung passion. Pangalawa, coach, wala akong pakialam kung magkano kikitain ko. Ang goal ko lang, magka-resulta yung kliyente ko. Okay? Kasi ang alam ko dyan, coach, once na may resulta yung clients mo, yung earnings will follow. Coach. Pero never kong inisip yung earnings. Kahit yung bank account ko, coach, hindi ko tinitignan yan kung ano sinisweldo ko dito, coach. Totoo yan, coach. Pagka may
misis ko lang ang nagsasabi sa akin, check mo, baka mali, tama, ganun. Ah. Kaya nakikita ko, pero hindi ako, Meticulous masyado dun sa yes, numbers. kumbaga ang goal ko is to have heads Mm. na heads meaning clients Yeah. na matutulungan ko. Mm. Yun, for me, ganun, coach. Tapos, pero hindi ko rin naman sinasabi, coach, na lahat naging okay. So, Tama. sa 24 years ko, coach, sa industry, Mm. meron din mga flaws na nangyari, Mm. di ba? Siyempre, nung bata-bata ka, aggressive, Yeah. di ba? Yung feeling ko, tama yung ginagawa ko. Tas Pero di may pala. mga learnings doon, coach. Pero yung passion naman, coach, hindi nawala yun. So, yun lang naman. Tapos yung experience na yun, coach, yun siguro yung naging better na Coach Flex. Doon na build. So what we can learn from Coach Flex is yung kapag masyadong obvious yung passion mo, I think ako na coach nakikita ko, madaling maghanap ng kliyente pag masyadong obvious yung passion mo kasi yung mga kliyente na may same wavelength as you, tapos may pambayad pa, ay passionate siya, passionate din ako. So baka good pair kami. So parang ibang client kasi ako sinasabi ko talaga sa ibang client ko, dapat kung passionate ako na ma-achieve yung goal mo, dapat doble yung passion mo kaysa sa akin kasi ikaw gagalaw eh. Ikaw yung mag-benefit Ako lang sa naman yung goal. magtuturo eh. Oh, na-navigate lang kita eh. So, yeah, dapat passionate din kayo sa pag-fitness coach and hindi puro pera, value ang after ka. Ito coach last. Isang habit ng fitness coach na if hindi niya binago, hindi siya magtatagal sa career at saka sa industry. Isang habit. Or isang ugali, trait, o basta isang bagay na dapat tanggalin ng isang fitness coach kasi pag di niya tinanggal, babay siya sa industry. Siguro, coach, yun nga, yung for me kasi, coach, yung pagka nauna yung pera, gets ko naman, coach, kailangan nila ng hanap buhay, di ba? Pero, kung inuna nila kasi yung pera ko, for example, may client dyan, ang tingin mo sa kanya, pera agad. Yes. So, minsan yan yung after the deal, tulad nga ng sabi mo, coach, after the deal, dahil ang goal mo lang sa kanya, benta, sales, pera, kikita ka. Nawawala yung goal mo sa kanya, coach, na tulungan mo talaga siya. Parang, sige, ubusin ko na yung package para mag-renew ka ulit sa akin. So, ganun lang yung nangyayari, coach. Or, marami ring factors, coach. Siyempre, being tamad, coach. Being tamad. Siyempre, sa pagiging fitness coach, kailangan masipag ka, coach. Oo. Diba? Available na yung gym sa'yo eh. Gagalaw Kumbaga, nandiyan yung gym, coach. Magtuturo ka. Tuturo ka na. Guys, for me talaga, ito yung isa sa mga pinakamasarap na trabaho. Kumbaga ako, guys, kasi basketball player ako dati, di ba? Ang dream ko talaga, coach, maging PBA player. Same. Na which Hindi na natin natupad. Hindi natin natupad kasi hindi kami pinagpala ng height. Pero, yun yung iniisip ko dati, coach, di ba, na ang swerte nitong mga PBA player na to, hobby nila yung pagbabasketball at the same time, nag-earn sila. Which is, coach, ganun din dito. Kung diba? hobby mong fitness. Gusto ko mag-coach. Di ba? Pero, nandyan yan. Basta passionate. Pero kung if you're not passionate enough, hindi mo talaga gusto tong trabaho na to, tas ang goal mo lang is kumita, hindi ka tatagal. Totoo. Kasi marami ka akong kabatchmates, coach, na wala na akong kasabay. Kumbaga, nakasabay ko na lang ngayon siguro, coach, si Coach Win, si Coach Francis, yung mga yan. Si Coach Legran, late lang siya nag-start, coach, 2019. Pero yung tulad nga nung pinag-usapan din namin, coach, si Coach Legran, ang galing din nung transition niya. Tumatakbo yung career niya. Yes, na for a short time, coach, kasi nag-start talaga si Coach Legran, pandemic, coach. Yeah. Pero yung branding niya, yun na. So, medyo maganda rin kasi na-build niya yung branding. Saka clear. Clear coach yun yung mga lalapit sa kanya. Kaya yun yung pwede kong sabihin sa'yo, coach, na kaya nag-boom si Coach Legran, unang-una passionate siya sa work. Yes. Which is very obvious. Binild niya ngayon yung branding niya. Yan. Tapos, yun, nakikita mo naman may resulta yung mga clients. Di katulad yung iba, coach, ang tagal na sa industriya, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Okay, yung iba kasi, coach, tumagal lang. Tama, iba yung tumagal sa nag-excel sa industriya. Di ba? May tumagal talaga, coach. Pero yung tama ka, yung nag-excel. Kasi yung tagal hindi siya indicator or major indicator ng success mo sa industry. Like, for example, in the span of 3 years, ang bilis mo nakuha yung brand mo and marami kang mataas ang success rate mo. Heavy yung weight niya to tell kung anong klaseng fitness coach ka. Tsaka siguro, coach, isa pa, kailangan lang, coach, siguro pagtitiis, coach,
Pagtitiis lang kasi yun lang yung nakikita ko siguro sa new generation coaches ngayon na parang gusto nila pagkapasok nila nandito sila agad. Okay? Kasi yung journey ko, coach, for 24 years, coach, Mm. 'di ba? It took me 15 years, coach, To be Coach Flex. to be Coach Flex. Yes. 15 years, coach. So, ang Mm. tagal nun. Mm. Pero hindi ko naman ina-expect yan, coach, eh. Ah. Tulad nga nung pinag-uusapan natin, coach, Mm. lahat ng nangyayari sa akin, coach, hindi ko plinano. Siguro it's all because hard work lang and being passionate Repetitions. lang dun sa work. Mm. Nangyari siya, coach. Yung nagkaroon ako ng maraming followers, nagkaroon ako ng celebrity clients, di ba? Nangyari lang yun siguro dahil nga dun sa work na ginagawa ko. Kumbaga yan yung sinasabi natin kanina, coach, na trabaho ka lang, be passionate. Yeah. Tapos, ito na lang, magpa-follow. Mm. So, yung nagpa-follow na ngayon, coach, ito na yung ngayon. Di ba? Nag-accumulate na. Yes. Exponential growth. Kasi magtiis lang kayo, huwag niyong isipin na nandito kayo agad. Mm. Para sabi nga ni Jordan, coach, di ba? Parang, Yes. pag in-name niya siguro yung ganun dati, hindi siya magiging si Michael Jordan. Yes. Ang pinaka-ano niya lang, coach, is naging passionate lang Trabaho siya lang. dun sa basketball and hard work. Yeah. Yun, tignan mo, naabot niya ko. Nalagpasan niya pa. So, yung parang sinasabi namin ni Coach Flex dito is, yung very particular si Coach Flex sa branding kasi malaking bagay pag na alam mo na yung brand mo, madali ka na hanapin ng client. Siguro ito lang, you are what you repeatedly do. Yes. Diba? So, kung sino yung lagi mo natutulungan at yung lagi mong ginagawa, you will find your people na alam nila o napapersuade nila yung sarili nilang sila isa sa mga mag-benefit sa mga bagay na ginagawa mo as a fitness coach. So, yun. So, coach, sobrang solid ng, Diba? ng ano natin. Buti na tinuloy natin. Part 2 natin to, coach. May part 2 pa kami. Pero gusto ko dito, coach, sama natin si Coach Legrand naman. Sige, go. Gisayin natin si Coach Legrand. Sige, coach, ako naman, ever since, although I consider myself na medyo lone wolf, nasanay ako mag-isa, pero hindi ko nililimit yung sarili ko rin matuto sa iba. So, yun naman ako din, coach. Ganyan diba? din ako noon. Sabi ko nga sa iyo, coach, introvert ako noon, coach. Ako nga, coach, parang na-develop yung pag-i-introvert ko nung pandemic. Tapos, ano lang, ang ginawa ko lang dito, coach, talaga, dahil gusto ko talaga yung work. Actually, nung una, coach, ayaw mag-coach eh. Di ba? Parang may nagsabi lang sa akin yung friend ko, si Francis. Yeah. Si Coach Francis na parang, bro, mag-coach ka na lang, lagi ka naman nasa gym eh. Pero sabi ko, mag-work ba yun? Kasi introvert ako. Sabi niya lang, magsasama ka lang sa akin. Madaldal yun. Tapos in-observe ko lang siya, coach, kung paano siya makipag-usap sa tao. Tapos pinapractice ko hanggang na-develop ko. Yun lang nga yun eh. Kaya kailangan din talaga na nakapag-work din tayo sa mga ganito para ma-enhance tayo. Yun, sinasabi ni Coach Flex na alis ka rin ng comfort zone kasi may development outside the comfort Tsaka zone. ano lang, coach, pag kami nag-criticize sa inyo, tanggapin nyo lang kasi mahirap din yung itatampo. Normal yun eh, minsan magtatampo ka pero i-absorb mo agad. Yung tama ba yung term? I-absorb mo na hindi siya huwag ka magtampo, pero i-absorb mo siya as yun. Constructive yung pagtanggap mo Yes, sa parang kasi doon din ako nag-grow. Kasi yun nga, sabi ko sa'yo, coach, may journey din naman yung pagiging coach Flex ko, coach. Yung mga first part of the tawag dito, journey ko, coach, yung as a coach, may mga flaws talaga. Being aggressive, how to talk to people, kasi nga introvert ako, di ba? So, natutunan ko rin kung sino yung kausap mo, kung paano kung makikipag-usap, kausap mo si ganito. Kunyari, example guys, si Miss Marge. Miss Marge. Si Miss Marge. Miss Marge. Nung unang-una ko yan naging client coach, yung unang best ko siya nakita coach, takot agad ako dyan kasi pareto, di ba? Kasi, Miss Marge. Ayun. Tapos, parang, nung naging close ko na siya, coach, yun na, nagigets ko, coach, kung paano na yung transition, paano siya kausapin. Yung mga ganong tao nag-i-assist na. Meron din si Madam Ai. Si Madam Ai kasi siya yung tipong parang tropa mo eh. So, kahit biru-biruin mo, okay lang. So, may mga ganun, may transition din, coach, na siguro kung kunyari, the way kung kausapin si Miss Marge na parang si Madam Ai, baka nag-aalit na sa akin. Yes, iba. Yun yung mga natutunan ko, coach, how to deal to people. And tsaka nakakapagbasa na rin ako ng tao kung paano sila sa ano. Kasi interaction ng Yes.
So coach, yung final words mo siguro sa mga number 1, gusto sa mag-fitness coach, and pangalawa, mag-hire ng fitness coach. Okay, sa mga aspiring coaches out there, yung mga gusto pa lang mag-coach, ako sinasuggest ko lang din, siyempre dapat maging passionate muna kayo talaga sa work. Tapos, ang maganda rin diyan is basically nasa loob naman kayo ng gym, eh. Observe nyo na lang lahat ng mga coaches there. Okay, yung tingin nyong okay, absorb nyo. Yeah. Yung tingin nyong pangit, itapon nyo. Kasi ganyan yung ginawa ko niyan, coach. Yung as a member, lahat ng coaches doon, tinitingnan ko lahat ng traits na okay sa kanila. So, ina-absorb ko lahat ng traits nila na pangit. Tapon. For example, guys, bibigay na lang ako ng mga sample ng ayoko. Yung mga coaches ng pagiging burakot. Ayan. Ayoko ng ganyan, guys. Yung humihingi ng favor sa mga kliyente. Yung mga magpapakape, magpapakain, utang, hingi ng sapatos. Yung tipong, ma'am, anong size ng paan mo? O 8 and a half. O, parehas tayo. Yan, yung mga ganyang parinig. You have to earn it. Yes. Tapon nyo kasi mawawalan ng respeto yung mga clients nyo. Yes. And word of mouth, coach, may kukwento kayo. Yeah, Ayun, tama. Pangalawa, coach, yun, get a certification. Para theories matutunan nyo. Yeah. At the same time, ma-apply nyo rin. Tapos, lahat ng natutunan nyo dun sa certification, try nyo munang gawin. I-apply nyo muna bago nyo ituro sa iba. Kasi mahirap magturo, guys, nang hindi nyo pa nagagawa. Kunyari, ako, magturo ako ng magluto ng kare-kare, coach, hindi naman ako nagluluto, di ba? Papatikin mo ba agad sa iba? Di ba? Yun. So, yun lang naman. tama. So, Nice, be passionate, tapos be professional enough, and pangatlo, coach, you need to learn. Aral kayo. Okay? Kung wala kayong pera pa, coach, to get a certification, you can read books naman. May mga sa internet meron naman na type nyo lang is something na lalabas naman sila. Diba? Lalabas yung kahit yung mga regarding sa nutrition, yung mga PN1. May lumilitaw naman doon. Ang mangyayari lang, wala lang kayong certification. Pero it's much better than you have a certification pero di mo rin naman alam. Kasi I have lots of trainers na kilala na who doesn't have certification, coach. Kasi nga, because of budget, di ba? Pero maraming alam. Kasi inaral nila. Pero meron din yung may certification, pero di naman nila inaral, eh. Di ba? Yung parang dinaanan lang nila. After nun, ginawang titulo lang ng pangalan. yun. Parang gano'n lang yun. Yun. Tapos, ano yung isa, coach? Yung isa naman, coach, sa mga gym goers na nag-iisip mag-hire ng fitness coach, anong tips mo sa kanila, coach? Yung magkukuha ng PT. Okay. Sa mga clients naman dyan or gym goers na papunta sa gym, first of all, kasi ang number 1 yan, pag pumunta kayo sa gym, i-assess kayo. First of all, pag in-assess kayo, tignan nyo muna sa mata kung talagang sincere sila, coach. Okay. Ako kasi, I hate coaches na nandyan lang para bentahan kayo. Tignan nyo muna kung sincere sila. Pangalawa, do your researches. Mag-research kayo, check nyo muna kung itong coach na to. Diba? Background check, no? Background check mo. Kasi maglalabas ka ng pera, coach. Diba? Tapos, pangatlo siguro, coach, kailangan makita niya rin yung chemistry nila kung talagang alam ba nung coach yung gusto niyang maging goal. Tama, katulad nung sabi mo, coach, yung kunyari, functional training, i-go niya, pero di ko naman alam ituro, di ba? Pero dahil gusto ko yung gusto kong magkapera, kukunin ko, ganun. Tapos, basta ang kailangan lang talaga, coach, magkaroon ng chemistry. Kailangan nila ng chemistry na tipong, dapat si coach din, coach, yung siya, mararamdaman mo sa kanya na tawag dito, coach, tawag doon? Maramdaman niya, coach, na may malasakit siya. Compassion siya dun sa client. Kasi kung after the deal, hindi ka na mini-message niya. Kinakamusta ka man. Diba? Kailangan kinakamusta ka, ma'am. Kamusta day 1 natin? Ma'am. Tomorrow workout tayo ulit. Doon pumapasok yung system. Ma'am, 1 week, di ka na, anong nangyari sa'yo, ma'am? 1 week tayo hindi nakita. Ganyan. Yun, kailangan makulit din yung coach niya, yun. For me, yun lang naman. So, dapat, yun. Ako, isa sa mga tip ko sa mga gym goers na mag-hire ng fitness coach, dapat yung
passion tsaka yung eagerness is to get that specific goal, Hmm. dapat mas matindi yun kaysa sa fitness coach. Lalo pag natapat kayo sa knowledgeable fitness coach, ang daling ma-achieve ng goal yung kapag Exactly. mas matindi yung eagerness yung ma-achieve yung goal Oh, kaysa parang sa sample fitness coach, ito na lang, sample. Mm. Magba-bodybuilding ako, kunyari gusto kong mag-compete. Mm. Tapos napunta ako sa isang CrossFit coach. 'Di ba? Parang hindi na siya bangga, 'di ba? So ngayon, ako dahil bodybuilding ang gusto kong puntahan, pupunta ako kay Coach Joven, Ah. kay Coach Wins, kay Ah. Coach Legrand. Ah. Kasi sila yung mga bodybuilding coach, 'di ba? So yun lang yun, kailangan mag-jive sila, coach. Hindi pwedeng ang goal mo ganito, parang Tatawid yung coach. kumbaga magigitara ako, magtuturo. Ay, kunyari coach, tennis. Magte-tennis tayo, punta tayo kay basketball coach, di ba? Hindi pwede. hindi pwede. Alamin niyo kung sinong kukuha sa inyo. So yun, agree ako sa sinabi ni So Coach yun lang yung Flex. pinaka-example nun, coach, di ba? Sige. Bakit ka mag-hire ng CrossFit coach or ibang coach kung ang goal mo is bodybuilding? Pero may iba kasi coach, kukunin nila pa rin yun. Dahil sa pera. Dahil sa pera. Wala nang integrity. Yes. No? Ayan. So yun. So sana marami kayo natutunan dito sa podcast si Coach Flex. Hindi ito yung huli. Yes. Okay, marami kayong pwede pag-usapan pero di ata kaya ng iPhone ko. Oo. Coach. Di, magkita pa tayo, coach. Magkikita pa kami ni Coach Flex and baka may mga invite pa kami mga ibang tao na pwede kayo papagkuhanan ng mga insightful takes about fitness. Okay, basta yun lang. Siguro ang parting words ko na sa inyo, stay vigilant sa mga information na kinukuha ninyo. Mag-ingat sa mga pinipili niyo, coach. Ikaw, baka may last words ka, coach, bago mag-close? Hindi, basta sa akin lang, coach, yan. Same sa'yo, coach. Ingat lang din kayo dun sa kinukuha niyong coach. May mga coaches out there kasi, coach, talagang they're after the money, which is, yun yung pinaka-ayaw ko. Basta ang hanapin niyo, coach, yung very passionate sa inyo. Yung mamahalin kayo, pero hindi kayo jojowain. Yes. Di ba? Jojo, ibang-iba Kasi yan. may iba ganun, jojowa. Diba? Madaming cases ako narinig na ganyan, coach. So, yun. So, So, yun lang, guys. Abangan nyo, Coach Flex. I-follow nyo sa IG. And nasa AF Holy Spirit siya. If ever na member kayo, then nag-iisip kayo maging fitness coach. Kung walang ginagawa si Coach Flex, pwede kayo magtanong about sa kanya. yes. Libre naman po. And promote ko na rin, I created the fitness course na evidence-based. So, that's around like 20 lecture videos na nirecord ko. Mga tinuturo ko siya sa sports science, exercise science class ko. Naka-contain siya sa isang Facebook group. Yun nga lang, may exclusive access dyan. So, check nyo lang sa comment section yung link. Supportahan natin yan, coach. Okay? Coach, thank you ha. Yes. Next time ulit, coach ha. Okay. May part 2 pa to, guys. May part 2 pa to. Alright guys, so we'll see you guys in the next episode. Bye-bye.